Hello guys, gagawa tayo ng maiksing video for today. Ayan, pupunta kami ng barangay hall ng kapatid ko. Sabi ko sa kanya ipag-drive mo ko. Nagre-reklamo pa nga siya kasi ang init-init daw. Sabi ko sayang yung pamasahe. Ayan, ganyan kalaki yung kalsada ng ano namin guys, tinitirahan namin na subdivision. Ayan. Tapos palabas siya ng subdivision. Super init guys, pero sayang kasi yung pamasahe. Madali lang naman ako dun sa pupuntahan ko. Pagpasensyaan nyo na yung video medyo maalog kasi yung cellphone ko yung gamit ko. Hindi ganun kagandahan yung cellphone ko guys. Kaya pagpasensyaan nyo na puro alog-alog yung aking video. Ayan, habang linalanghap namin yung alikabok na dala-dala nung truck. Pupunta nga pala kami ng barangay hall para kumuha ko ng requirements dun sa para sa renewal ng negosyo. Business permit guys, kailangan ko dun kumuha ng requirements. Nako guys, yung kuko pala ng kapatid ko kitang-kita sa video. Hindi ko kasi masyadong mapansin kasi ang init. Malandi pa sa akin yung kuko niya guys. Ito nga palang kapatid kong to, sa kanya talaga ako lagi nagpapatulong pag sa barangay hall ang punta ko. Kasi dito sa barangay hall namin, kilalang kilala siya guys. Simula kay kapitan hanggang kung sino-sino doon, kilalang kilala talaga siya. Medyo mabagal lang kami guys, kaya ang tagal namin makalabas ng subdivision. Kasi yung truck na sinusundan namin, puro alikabok yung dala guys, puro pulbo na yung makamukha namin. Diyos mio, si senyor. Sobrang init guys, pero carry lang kasi nagtitipid tayo ng pamasahe. First time ko nga palang mag voice over sa video mga guys, kaya pagpasensyahan nyo na. Ay ano ba yan, yung ulo ng kapatid ko nabibidyohan. Pagpasensyahan nyo nga pala guys first time ko maglagay ng voice over sa video ko. Tapos 12:30 na ng madaling araw na pala, kaya medyo low bat na rin yung energy ko. Ayan, malapit na tayo sa highway. Malapit lang din naman yung barangay hall dito, kayang-kaya ko nga siyang lakaran. Kaya lang kasi sobrang init guys. Tapos maya-maya biglang umuulan. Kaya naisip kong magpa-drive na lang sa kapatid ko kahit nagre-reklamo siya sa kanya. Ay, kapali! Tapos papag-drive ko, Baka magtaka po yung mga kaibigan ko dito sa Facebook nang hindi mga taga-Tarlac kung ano yung sinabi ko. Dito po sa Tarlac, ang gamit po namin, Kapampangan na salita. Meron din pong gumagamit dito ng Ilocano, pero sa amin po, Kapampangan po yung nakalakyan namin salita. Ayan, malapit na kami. Kung hindi lang umuulan guys ng pabigla-bigla at saka sobrang init ngayon, kayang-kaya kong lakaran ito. Gustong-gusto kong naglalakad pag lumalabas ako ng subdivision. Kasi parang pinaka-exercise ko na yun at saka me time. Parang ganun. Parang pampaalis ko na rin ng stress yung palakad-lakad ko. Tapos nakikita ko yung paligid. Parang ganun yung pakiramdam ko. Ayan, ito na nga pala yung kanto ng barangay hall namin. Medyo nasa looban lang ng konti. Ayan, nandito na po kami. Hanap lang kami ng parking. Ito na yung basketball court dito. Ay, ba't yung kapatid ko siksik pa yung motor na yan. Mumurong-murong kangin Yung parking dun sa labas, yung kapatid ko siniksik talaga sa loob. Ayan guys, paalis na kami. Hindi ko na nakuhanan ng video yung sa loob. Kasi parang mayor yung kapatid ko guys dun. Lahat kausap niya. Ang daming tao. Tapos nahiya na akong mag-video. Kasi yung mga requirements ko na yung inasikaso ko. Abangan nyo na lang yung pagbalik namin mamaya dito sa video na to. Kasi babalik kami doon. Nakuhanan ko ng konting video yung sa loob.
Ang bait ni ate dun sa barangay hall, hindi ako pinabayad. Swerte. Thank you, ate. Pero isa lang yung bungad nila. Tinatanong kung asan yung tinapay, ba't wala kaming pasalubong sa kanila para matikman yung mga ibang tinapay na paninda namin sa bakery. Nung nakaraan pa kasi sila nagre-request ng tinapay o kaya pandesal namin. Wala kaming dala nung unang nagpunta ako doon para mag-ayos ng mga papel. Yung isang bakery po kasi namin nasa kabilang barangay. Kaya sabi nung isa, minsan na nga lang ako mapadpad doon, naghahanap ako ng pandesal. Wala pa akong nabili kasi ubos na daw. Sayang. Mabilis po talagang maubos yung pandesal kasi namin. Kung minsan may bumibili kasi ng biglaan ng 400 pesos, 500 pesos. Kaya ang gagawin namin, pupunta kami ngayon sa pwesto para ikuha sila ng pandesal. Para matikman naman nila kasi baka parang naglilihi si ate. Gustong gusto niya talagang matikman yung pandesal namin. Malapit lang naman siya pero kabilang barangay na po kasi ang sakop niya. Kayang-kaya din lakaran simula sa bahay hanggang dito sa pwesto. Pag galing po kayo ng Maliwalo, dito po siya malapit. Dito sa may arko ng Matatalay. Mangga Dos po ang sakop niya. Ayan, medyo malapit lang. Bungad lang naman po siya ng Matatalay pag sa Maliwalo ka galing. Ayan, palubog-lubog yung araw. Tapos biglang iinit. Super init guys, promise. Ayan, malapit na tayo. Konting-konti na lang. Mabilis ang video lang kasi ang dami kong bit-bit guys. Ayan, nandito na. Hindi ko na kinuhanan yung pag-aayos ng pandesal kasi may bumili. Medyo busy. Ayan, pabalik na kami ng barangay hall. Ayan, malapit-lapit na kami. Yan nga po pala ang lokal ng Maliwalo. Diyan kami sumasamba. Ayan, malapit na. Yan nga po palang pandesal namin kahit 3 days na. Malambot pa rin. Tsaka masarap. Hindi siya ganun mabilis tumigas. Kaya maraming may gusto ng pandesal namin. Ayan, dito na tayo ulit sa kanto ng barangay hall. Lapit na tayo. Doon po sa bakery namin, tumatanggap din po kami ng mga orders. Basta kaya namin gawin. Pang okasyon man o paninda, pwede po mag-order. Message lang po kayo pag o-order kayo para ma-deal natin agad. Yan, andito na kami sa barangay hall. Pag medyo maraming tao guys, pinuputol ko yung video kasi nahihiya akong makuhanan ko sila na binibidyohan. Ayan, wish granted kay ate. Kasi alam ko January pa yung nag-request siya ng pandesal namin. Kaya kahit konti na lang yung natira, nag-effort talaga kami ihatid ulit para matikman niya. Ayan o, may bake shop dito sa labas ng barangay hall. Pero yung pandesal at tinapay talaga namin yung gusto nilang matikman. At hinahanap-hanap yung lasa. Salamat po sa pagtangkilik at tumatangkilik sa bakery namin. Ayan, pauwi na kami guys. Sobrang init. Tsaka ang dami ng sasakyan kasi pauwi na yung mga estudyante. Ayan. Medyo mabilis yung dating ng video kasi pinuputol ko. Tinitignan ako ng mga kasabay-bayan naming mga sasakyan dahil video ako ng video. Sabi nung kapatid ko, konti na lang yung gas ko, libre mo ko ng gas. Sabi ko sa kanya, kaya nga pinadrive kita para makatipid ako ng pamasahe, tapos ngayon papalibre ka ng gas. Ang mahal pa naman ng gas ngayon guys, tumaas.
Ayan, pagpasdan mong maigi. Yung 50 mo parang isang kurap lang. Tapos agad yung bomba ng gas. Grabe. Ayan na nga, pauwi na kami. Sobrang init. Kasi mag-aalas 12 na ng tanghali ngayong oras na to. Ayan guys, pag uwi ng bahay, magtatanghalian lang ako tapos pahinga ng konti. Tapos lalagari na naman sa palengke para mamili ng paninda at mga kasangkapan para sa bakery. Ganyan yung araw-araw kong ginagawa kaya ang bilis kong maging baluga talaga guys dito sa Pilipinas. Sa mga hindi po nakakaalam na bagong kilala pa lang sa akin, 12 years po ako sa UAE nagtrabaho. Kaya pag uwi ng Pinas, nagpundar po kami ng mauumpisahan na negosyo dito. At sa awa ng Diyos, isang taon na po siya, nakakaraos naman kahit paano. Dalawa po kami ni boyfriend ang nag-aasikaso ng negosyo. Siya po yung namamahala dun sa kabila sa Matatalait. Ako naman dito sa tindahan, dito sa may loob ng subdivision. Yung pong tindahan dito sa loob ng subdivision, half bakery, half sari-sari store, tapos may konting talipapa po siya. Ganyan po yung ginagawa namin sa araw-araw. Yung gigising ka bago 5 o'clock, mag-aayos ng paninda, ng mga kung ano-anong kailangan. Maghapon na yon na paggawa, simula palengke, pagtitinda, pag-aayos. Ayan, malapit na kami sa bahay namin. Kaya lang, ang dal-dal-dal ko, ang dami-dami kong pinagsasabi. Ang hirap kasing maglagay ng background music. Laging nakaka-copyright tapos ayaw tanggapin ng Facebook. Kaya nagtry ako ng voice over para maiba naman. Kaya lang parang napahaba yata tong video ko na to. Sayang naman kasi para makita nyo yung view ng subdivision. Kaya pati yung pagbibiyahe ng matagal, binidyohan ko talaga. Para makita nyo yung view sa loob ng subdivision. Ayan, konti na lang makakauwi na kami. Sobrang init kasi tanghaling tapat talaga. Sobrang init yung ang sakit sa mata. Ayan guys, malapit na kami sa bahay namin. Hanggang sa susunod sa mga walang kakwenta-kwenta kong video. Bye!